Nag-viral nga ngayon sa social media itong bidyong ito ni Kabayan, isang OFW. Kasama nga nito sa loob ng sasakyan ang isang taxi driver or grab driver habang pinapaliwanag nga nito ang nangyari dito kung saan hindi nga raw siya pinayagang pumasok sa loob ng OFW lounge sa may Terminal 1. At kung ano naging pag-uusap ng dalawang ito, panuorin natin ang bidyong ito. OFW dyan sa Terminal 1? Oo. Hindi ba pwede yun sa ano? Sabi nila, malinaw na malinaw sa video nila na para sa lahat. Yung mga pauwi na ang dating dito sa Pilipinas na mga walang biyahe papuntang probinsya, welcome na welcome. Oo. Lumapit ako sa kanila. Anong ginawa? Hindi daw pwede. Para lang daw yun sa mga paalis. Hindi ka pinapasok? Hindi. Nandun lang ako. Ang OFW lounge ay hindi lang para sa mga paalis. Pwede rin po yan sa mga dumating ng Pilipinas at may connecting flight papuntang probinsya. Connecting flight ibig sabihin may connecting flight, may ticket. Ituloy natin. Sabi, sana yung sa upuan. Grabe, OFW mismo, Lods. Oh, kakauwi lang ni ma'am. Nagmakaawa pa ako. Iinom ako ng gamot. Humingi ako ng konting tubig. Oh. Binigyan naman ako. OFW? Gusto pumasok sa OFW lunch kasi nagpa-umaga siya kasi wala kang biyahe sa kanila. Sabi ko, tingnan nyo ito lalaking to. Ang lakas manggatong. Obviously, hindi naman siya OFW eh. Hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Hindi niya alam kung ano yung rules sa loob ng OFW lounge. Kung sino ang pwedeng pumasok at sino ang hindi pwedeng pumasok. Kasi si ma'am, tapos hindi pinapasok sa loob. Isipin mo yan, OFW ka. Hindi naman masisisi yung mga staff kasi sumusunod lang sila sa utos. Hindi, ano nga yan, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na Tambayan ng mga OFW. Kung tambayan niya ng mga OFW na galing sa ibang bansa, tinginin mo, may makikita kang pwesto dyan kung lahat ng OFW patatambayin mo dyan. Lalo't lalo na yung mga OFW na yan ay wala ng ticket at hindi na sila pasahero ng eroplano or wala na silang connecting flight. Tatambay lahat dyan. Isipin mo na lang, may pepwestohan pa kaya yung mga yan? Baka sigurado 1 oras pa lang, ubus na yung pagkain dyan sa loob ng OFW lounge. Well, tapos, hindi ka pa papapasukin sa loob kung wala kang boarding pass. So, ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Balik lang. Yan nga, kung wala kang boarding pass, hindi ka papapasukin. Ibig sabihin, para lang yan sa mga pasahero. Hindi ibig sabihin na kung hindi ka pabalik, hindi ka papapasukin, pwede dyan yung mga OFW na nag-arrive ng Pilipinas at may connecting flight sa mga probinsya nila, habang naghihintay sila ng oras ng flight nila papunta sa kanilang mga probinsya, pwede sila mag-stay sa OFW lounge kasi nga may hawak silang ticket para doon sa kanilang susunod na connecting flight kahit domestic pa yan. Ito si Kabayan, wala naman siyang ticket. Hindi naman na siya pasahero ng eroplano. Naghihintay na nga lang siya ng kanyang biyahe papuntang Bicol. Tapos ipipilit nyo na pwede siyang tumambay doon at magpahinga. Ano yan? Ginawa nyong tambayan yung OFW lounge? Kung lahat ng OFW na may mga biyahe papunta sa kanilang mga probinsya at wala na silang mga connecting flight, magta-travel lang sila by land, at habang naghihintay sila bago makaalis sa Maynila papunta sa kanilang mga probinsya, kung saan man yan na malalapit na probinsya, at naiinis silang maghintay, pansamantala itatambay sila sa OFW lounge, ano mangyayari sa OFW lounge? Siguradong para yung palengke. Kaya nga lounge, di ba? Lounge ay pahingahan, komportable, hindi yan accessible kung hindi ka isang pasahero or wala kang connecting flight. Hindi siya. So, paano kami mga OFW? Mapera kami? Galing ibang bansa? Diyos ko, nakakadismaya talaga. Kasi boarding pass ang hinahanap eh. Ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Grabe talaga to. Nakakasama na loob. Isipin mo, isang kang OFW. Hindi naman kami. Oo nga. Guyat, pagod. Gusto mo magpahinga dahil nagpapaumaga ka nga. Nagpapaawa na nga yung isang staff na Bicolano rin. Oo. Kasi kawawa naman ika. Pagod sa biyahe, gusto magpahinga. Tingnan nyo sinasabi nitong lalaki, gusto mo magpahinga kasi magpapaumaga ka nga. Kahit naman ako may connecting flight, let's say for example, may connecting flight ako sa province. Tapos yung connecting flight ko is, ang time interval pa is 8 hours. Kaya't mag-stay ako ng 8 hours hanggang dumating yung time ko, mag-i-stay ako sa OFW lounge.
syempre hindi ako mag-i-stay doon. Mas pipiliin kong magbayad doon sa mumurahing hotel para kahit papaano makapagpahinga ako ng maayos at makatulog ako sa isang komportableng higaan. Kahit nga hindi ka mahala ng hotel, basta makapagpahinga ng maayos. Ang OFW Lounge, pinupuntahan lang yan ng mga OFW or ng mga OFW na dumating ng Pilipinas kung maiksi lang naman yung pag-aantay na gagawin nila kasunod ang kanilang mga domestic flight. Pero sabihin mo tatambayan mo yung OFW Lounge, abay ginawa mo ng hotel ang OFW Lounge. Kung may mga gusto tayong makuha, dapat alam natin kung ano yung mga sinasabi natin at alam natin kung ano yung pinaglalaban natin. Eto nga si Kabayan, marami ang naawang OFW. Bakit daw hindi pinapasok? Mga kababayan, intindihin po natin, huwag tayo basta-basta lamang makasimpatya sa isang tao o sa isang kababayan natin dahil lamang nagmukha itong kawawa. Dahil dito po sa videong ito, malinaw na ang isang lalaking ito ay nakikisawsaw lamang at wala naman siyang alam kung papaano ang operation ng OFW Lounge. Hindi daw talaga pwede kasi yun ang protocol nila. Grabe no, isipin mo yun. Kanina, ibig sabihin kanina ka ba yung, kasi alas 10 ka, sa labas ka na, alas 10 ka na, alas 10 ka, di ba nag-chat sa akin na ano, kuya dito na ako sa airport. Nandiyan na ako. Ibig sabihin sa labas ka na, nakaupo ka na sa semento? Hindi naman, may upuan doon sa tapat. Ah, may upuan lang doon? Upuan. Pero doon sa pinaka-OFW Lounge, bawal talaga. Bawal. Akala ko, ano, yung parating at saka palabas. Yun ang malinaw sa oo nga nila. Bago lang yan eh. Paulit-ulit, malinaw, pero malabo ang pagkakaintindi mo, Kabayan. Eh kahit nandun ka sa harap ng OFW Lounge, at saka paano ka makaka-access sa OFW Lounge kung wala kang ticket? Eh kahit maglulupasay ka dyan, hindi ka papapasukin dyan. Sinabi mo nga, naiintindihan mo yung mga staff kasi ginagawa lang nila yung mga trabaho nila. Kasi nga, alam nila yung trabaho nila. Kaya't ikaw bilang isang OFW na wala naman ng connecting flight na hindi na pasahero, para ipilit mo yung pinaglalaban mo na ganito yung sinabi nila sa kanilang post na hindi mo naman talaga naintindihan, ay maling-mali ka doon, Kabayan. Pasensya na pero hindi ako naaawa sa iyo, Kabayan. Kasi malaki rin yung pagkukulang mo. Sana bago ka pumunta dyan, inintindi mo muna o nag-research ka, pwede ba dyan yung mga OFW na wala ng ticket or wala ng connecting flight na hindi na mga pasahero. So dapat yun muna ang inalam mo bago ka nagkukwento-kwento dito sa isa rin namang marites na taxi driver or grab driver na hindi rin naman alam na ang alam lang ay sumang-ayon at gatungan yung inyong mga hindi nalalaman para lamang makakuha ng simpatya sa iba nating kababayan. Bukas lang yan. Bagong bukas lang sa Terminal 1 nga. 3 days pa lang yung kabubukas kasi nga ni-renovate yan eh. Oo. So ako naman, kampante kasi sabi ko, okay lang kasi wala namang biyahe. Alam mo yung oras ang dating ko eh, may OFW Lounge naman. Tapos gano'n ang sistema, bastos. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Ayan, ang dapat mong ginawa. Kung nag-hotel ka, edi wala kang problema. For sure naman, darating mo lang galing sa ibang bansa, kahit papayo naman siguro kaya mag-hotel, kahit hindi mamahaling hotel. Hindi naman natin kailangan mag-stay doon sa mga 8,000 per night or 5,000 per night. Kesa naman bigyan natin ng sakit ng ulo ang mga sarili natin dahil lang sa pinaglalaban nating hindi naman pala natin alam. Mga kababayan, wag po nating pairalin ang alam ko, yung mga ganung sinasabi natin, ang alam ko, ito yung alam ko. Yung alam mo, tama ba yung alam mo? Kung ganito ng ganito kabayan ang gagawin natin, siguradong wala naman tayong makukuhang suporta galing sa ibang tao. Pagtatawanan lang tayo kasi nga, obviously, kamangmangan ang pinapairal natin. Doon ka na lang sana sa may yung tabi, yung sa tawag nito. Hinayang naman ako sa pera kasi ang daming gastos. Sabagay. Gastusin sana. Hindi, kung mga 6 hours, magkano lang naman sana. Naman ako. Nang hinayang sa pera, hindi ka nang hinayang sa oras na sayang sa'yo. Nako naman mga kababayan. So wag natin tutularan ito si Kabayan kasi para sa akin maling-mali naman itong ginawa niyang ito. Okay? Nagtatry siyang kumuha ng simpatya, ewan ko lang, yung mga naawa, baka kapareho nyo siya. So yun lang mga kabayan, nagbigay lang tayo ng awareness para may idea kayo sa susunod. Baka sakaling pareho kayo ng pag-iisip nitong si Kabayan, hindi po ang OFW Lounge ay para sa lahat. Ito po ay para lamang sa may mga
ticket or may mga connecting flight or tinatawag na mga pasahero. Kung hindi kayo pasahero, huwag kayong aasang papapasukin kayo sa OFW Lounge. So yun lamang po mga kabayan, at kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.